Hallelujah. Isang pinagpalang umaga po sa bawat isa. Welcome po sa ating Sunday service. At ngayon po, patuloy na inaaniyahan ko po ang bawat manonood na i-mention, itag, at ang inyo pong mga friends and relatives upang sa ganun po ay maabot po ang ating mga friends ng salita ng ating Panginoon at mapagpala sila sa umagang ito. At sa oras pong ito, patuloy po nating ihanda ang ating mga sarili dahil po pasisimulan natin ang umagang ito ng pagpupuri natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya naman, sige po, di na po natin patatagalin. Bago po ang lahat, tayo po ay manalangin muna sa ating Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord, amang Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Lord, sa pagkakataon muli, Panginoon, na kami ay naririto, Lord God. Malayang malaya, Panginoon, na makapagpuri sa inyo, Lord God. Malayang malaya, Panginoon, na maitaas ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. And Lord, sa oras na ito, tunay, Lord, na karapat dapat po kayo, Panginoon, na itanghal. Pasalamatan, Lord, bigyan ng mga papuri at pasasalamat, pagsamba, Panginoon, sa pamamagitan po ng aming buhay. Lord God, dahil ikaw ang Diyos na dakila sa lahat, ang Diyos na makapangyarihan, Panginoon, ang Diyos na hindi nagbabago, ang Diyos na higit sa lahat, Panginoon. And Lord, tunay na nasa inyo po, Panginoon, ang tunay na kagalakan, kapayapaan, Panginoon, sa aming buhay, Lord God. Kaya sa umagang ito, Panginoon, wala po kaming ibang inaasam, wala kaming ibang ninanais, Lord God, kundi ikaw lamang aming Panginoong Jesus. Hallelujah. And Lord, we are here, O God, patuloy na nagpapakumbaba sa inyo at malayang malaya po kayo, Panginoon, nakatagpuin, kumilos, O Diyos, sa buhay ng bawat isa, Lord God. Ipakita ninyo, iparanas ninyo, ipamalas ninyo, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, kalwalhatian, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa, Lord God. Hallelujah. And Lord, sa umagang ito, patuloy po naming inaandiyahan ang iyong banal na Espiritu, Lord God. Hallelujah. Ang siyang patuloy, Lord, na kumilos, O Diyos, sa buhay ng bawat isa, Lord God. Hallelujah. Truly, Lord, that you are worthy, O God. Karapat dapat ka, Panginoon, sa lahat ng uri ng pagsamba, Panginoong Jesus. Hallelujah. And Lord, sa oras pong ito, patuloy kami na lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba, Panginoon. Tunay, Lord, na wala po kaming bagay na maipagmamalaki sa inyo, Panginoon. Kaya, Lord, right now, O God, give us, Lord, a teachable heart, humble heart, Panginoon. Hallelujah, na kami, O Diyos, ay malayang malaya na maibigay yung pinakamainam na pagsamba sa inyo, Panginoon. Hindi man kami magkakasama, Panginoon, physically, but Lord, hindi po namin nililimitahan, Panginoon, kung paano kayo kumilos, kung paano nyo katagpuin, Panginoon, ang buhay ng bawat isa, Lord God. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Ngayon pa lamang, Lord, we declare victory upon victory, Lord God. Ngayon pa lamang, Panginoon, patuloy na po namin kiniklaim, O God, ang katagumpayan, Panginoon, na nagmumula po sa inyo, O Diyos. Hallelujah. At ngayon pa lamang, Lord, winawasak na po namin, O Diyos, ang gawa ng kaaway, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Lord God. Hallelujah. And Lord, sa umagang ito, malayang malaya kayong mangusap, Panginoon, sa inyong mga lingkod, O Diyos. Hallelujah. Buksan nyo ang aming mga isipan. Buksan ninyo, Panginoon, ang aming spiritual na mata, Lord God. At malayang malaya kayo, Panginoon, na mag-penetrate sa buhay ng bawat isa, Lord God. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy, Lord, na ipinagkakatiwala po namin sa inyo, O Diyos, ang gawain na ito, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. All the glory and all the adoration belongs to you, Father God. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah! Sige po, sabay-sabay tayong magpuri. Malayang malaya po tayo na ipalakpak. Malayang malaya po tayo na umindak para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Ipakita po natin sa ating Panginoon na sa umagang ito pa lamang na ang Diyos lamang ang ating pupurihin at sasambahin. Sabay-sabay natin guwitin ang kailangan. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain.
awit ko iyong tingin. Sabay-sabay nating uwitin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasam, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Hallelujah! Yes, Lord, salamat sa kalakasan, Panginoong Jesus. Minsan pa, sabay-sabay nating uwitin. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, o Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Yes, Lord, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na siyong maihahambing. Ang awit ko'y iyong tingin. Sabay-sabay natin uwitin. Langit! Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasap, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Minsan pa, sabay-sabay natin gawitin ito sa ating Panginoon. Ang kailangan ko ay pag-ibig. Sabihin natin yan sa ating Diyos. Hallelujah! Ang kagalakan mo'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na siyong maihahambing. Ang awit ko'y iyong tingin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasap, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Hallelujah! Patuloy tayong umawit at magpuri sa ating Panginoong Jesus. Sabihin natin panggitin, ikaw lamang. Ikaw lamang ang pupurihin. Yes, Lord. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na siyong maihahambing. Ang awit ko'y iyong tingin. Ikaw lamang ang pupurihin. Sampitin natin yan sa ating Panginoon sa umagang ito. Hallelujah! Yes, Lord. Walang maihahambing sa iyo, Panginoong Jesus. Ikaw lamang. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na siyong maihahambing. Ang awit ko'y iyong tingin. Ikaw lamang. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na siyong maihahambing. Ang awit ko'y iyong solid pagkakataon. Ikaw lamang. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na siyong maihahambing. Ang awit ko'y iyong tingin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla.
kapag sa'yo'y sumasalang-langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. Kapag sa'yo'y sumasamba. So God, hallelujah. Patuloy na nanatili ang inyong katapatan, O Diyos, sa aming mga buhay. Kaya nararapat, Panginoon, na ika'y patuloy naming handugan ng awiting ito. So God, hallelujah. As we worship you, God, let your Holy Spirit fill us, O God, with your holy presence. So God, tunay at dakila ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papuri, pagsambay, magpakailanman, luwalhatin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila.
mabuti mo sa aming buhay. At tapat ka sa inyong mga pangako, Panginoon, na hindi nyo kami iniwan at hindi nyo kami pinabayaan, aming Diyos. Kaya patuloy kaming aawit sa inyo at patuloy naming ihahandog ang bawat awiting ito, Panginoon, para sa inyo. Hallelujah. We thank you, O God. Sa iyo namin iniaalay ang awiting ito sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Isang pinagpalang umaga sa ating lahat. Purihin ng Diyos dahil ang kabutihan niya ay nahayag sa ating mga buhay. And let's prepare ourselves para sa salita ng Panginoon. Lubusan na tayo nakapasok sa 2026. Ito ay pangalawang linggo na ng ating ng taon, no? Napakabilis. So, glory to God. And samahan niyo ako in the book of Jeremiah, chapter 32 to verse 16 to 27. Ang title ng aking message ngayon ay pinamangatan ko pong The God of the Impossible. The God of the Impossible. Verse 16, it says, After I had given the deed of purchase to Baruch son of Neriah, I prayed to the Lord. Sovereign Lord, you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. Nothing is too hard for you. You show love to thousands, but bring the punishment for the father's sins into the laps of their children after them. O great and powerful God, whose name is the Lord Almighty. Great are your purposes, and mighty are your deeds. Your eyes are open to all the ways of men. You reward everyone according to his conduct and as his deeds deserve. You perform miraculous signs and wonders in Egypt, and have continued them to this day, both in Israel and among all mankind, and have gained the renown that is still yours. You brought your people Israel out of Egypt with signs and wonders, by a mighty hand and an outstretched arm, and with great terror. You gave them this land you had sworn to give their forefathers, a land flowing with milk and honey. They came in and took possession of it, but they did not obey you or follow your law. They did not do what you commanded them to do. So you brought all this disaster upon them. See how the siege ramps are built up to take the city because of the sword, famine, and plague. The city will be handed over to the Babylonians who are attacking it. What you said has happened, as you now see. And though the city will be handed over to the Babylonians, you, O sovereign Lord, say to me, buy the field with silver and have the transaction witnessed. Then the word of the Lord came to Jeremiah. Highlight verse, I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? Talo tayo sa Jeremiah 33 verse 3. Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. Father in heaven, salamat po sa umagang ito that kami naman muli ay makakapagpuri at makakapakinig ng iyong mga salita. Dalangin po namin na kayo po ang siyang patuloy na mangusap sa aming mga buhay. Hallelujah. Nasaan man po ang mga kapatiran, ay abutin niyo po ang kanilang mga pangangailangan. Mangusap po kayo, Panginoon. Ibigay niyo po ang napapanahong mensahe sa bawat isa. Holy Spirit, kayo po ang aming maging tagapagturo ngayong umagang ito. At hayaan niyo po, O Diyos, na ang bawat isa ay mapalakas
mapuspos at mapagpala, Panginoon. And dalayan ko po na ang kanilang mga tahanan, O Diyos, ang shalom, Panginoon. I speak blessing, I speak life, O God. At saliksikin niyo rin po ang mga puso ng bawat isa sa amin upang sa gayon ay lahat kami ay makatanggap ng kapahayagan, makatanggap, Panginoon, ng pagpapala buhat sa iyo. Salamat po muli sa umagang ito. All the glory belongs to you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So, the God of the impossible. Napakagandang tayo po ay lumakad sa pananampalataya, naniniwala na ang Diyos sa Kanya ay sa Diyos walang imposible. Napakarami pong mananampalataya, they are struggling not because they doubt God's existence, but because they doubt God's ability in impossible situations. To many, when problems grow bigger, ang pananampalataya kadalasan bumabagsak. So si Jeremiah bilang isang tao, naranasan niya rin yon. Yung tinatawag na crisis sa buhay niya. So throughout his life, what I observed sa buhay ni Jeremiah, puro na lang crisis ang kanyang naranasan. In his situation, throughout his life, he faced challenges and crisis. But one thing that I observed sa buhay niya is his confidence. When we say confidence is that yung kanyang faith sa Diyos. Sa kabila ng kanyang hamon, sa kabila ng kahirapan na kanyang nararanasan bilang tagapaglingkod at tagapagpahayag ng salita ng Diyos, his confidence is still the same. Kaya dito sa chapter 32, grabe yung kanyang pagpupuri sa Panginoon. Grabe yung laman ng kanyang prayer despite crisis, despite challenges. And because of that confidence na meron siya, he was comforted by the Lord. He find comfort sa presensya ng Diyos. Kaya po, tayo every time there is crisis, hindi tinitignan ni Lord yung hirap. Hindi tinitignan yung degree or level ng kahirapan natin. Ang tinitignan niya yung confidence natin, yung trust natin kay Lord. And after that, ipaparanas sa atin ni Lord yung kanyang comfort. Ipaparanas ni Lord sa atin yung kanyang pagkilos na paparealize siya na hindi niya tayo iniiwan ni pinapabayaan man. So in the midst or in the middle of crisis, in the middle of challenges, Jeremiah prayed to the Lord. Jeremiah praised God. Jeremiah uttered positive words, powerful declaration, powerful revelation from God. That to God, in Him, nothing is too hard. So praise God, we can reflect the life of Jeremiah sa buhay na ito, mga kapatid. Kaya nga, whatever your situation may be right now, always be reminded that our God, He is the God of the impossible. Walang mahirap sa Diyos. Naniniwala po ba kayo doon? Walang imposible sa Panginoon. Hallelujah. So there are 3 things that I'm going to share to you, mga kapatid. Kung sino ba ang ating Diyos. Kasi minsan nakakalimutan natin kung ano ang kayang gawin ng ating Diyos. As I have said, many Christians today, they are not struggling, not because they doubt God's existence. Even the devil believe that God exists. Few are saying that they are atheist. Mas marami pa rin ang nagsasabing they believe that God exists. And even though marami naniniwalang nag-exist ang Lord, they doubt God's ability. Sometimes because of pressure, ayun na, nalulugmok na, nalulupaypay na, nawawala na ng pag-asa. So let us be reminded first that the God we serve, the God na pinaglilingkuran natin at sinasampalatayanan is the God who is great.
Great in what? In counsel and mighty deeds. Jeremiah, dineclare niya in verse 17 to 19. Dinescribe niya kung sino ang Diyos na kanyang nakilala. He said, Sovereign Lord, you have made the heavens and the earth. It means, He is the creator of all things. So sa madaling salita, kung lahat na create ni Lord, lahat ng bagay ay gawa ng kamay ng Panginoon, ano ang mahirap sa Diyos? Ano ang kulang sa iyo na hindi kayang gawin ng Panginoon? Kung babalikan natin ang creation, I keep on telling to people that the earth in Genesis chapter 1, verse 1 and 2, the earth was, in the beginning, God created the heavens and the earth. And in verse 2, the earth was formless. It was formless. It was empty, full of darkness. Over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. But once na kumilos na ang Diyos sa panahon na yan, nagsalita lang ng nagsalita si Lord, let there be light, let there be firmament, let there be living creatures, let there be, lahat na sinabi ng Diyos. And because of the word, everything was created. So, sa madaling salita mga kapatid, yung kulang sa'yo, yung krisis mo, yung challenges mo, kapag kumilos ang Panginoon, dahil nilikha niya ang lahat ng bagay, walang mahirap, walang imposible sa Kanya. We need to be reminded from time to time as we begin our journey sa panahong ito, nung taong ito, ay meron tayong pananampalataya na sa Diyos. He is great. When it comes to His Word, when it comes to His deeds, mapaghahawakan mo ang kanyang mga pangako. Hallelujah. So, creation itself is a proof that nothing is too hard for God. Kaya kung nakapagsalita siya noon and whatever He utter, nagkakaroon, He can surely handle your personal struggles, our struggles. Kaya nga anong dapat mong gawin? Like Jeremiah, he prayed to God. He praised God. He proclaimed who God is sa kanyang buhay. Hallelujah. In verse 18, it says, you show love to thousands, but bring the punishment for the father's sins into the laps of their children after them. O great and powerful God, whose name is the Lord Almighty. Anong pinapakita po dito? His wisdom is perfect. In verse 17, di natin nabuo yung verse 17. Sabi doon, by your great power and outstretched arm. Grabe, no? So, His wisdom is perfect. God is great when it comes to counsel. His plans kung papaano iniisa-isa, bawat detalye ng creation, kahit yung buhay natin, yung detalye. So, kung titignan natin ang anatomy ng buhay po natin, grabe, yung ating pagkatao. God is perfect. When it comes to planning, when it comes to providing, when it comes to protecting His people. Hindi siya nakulang. Kaya mga kapatid, don't allow doubt. Don't allow worry sa buhay mo. Nandiyan ang kanyang salita. His power matches His purpose. Kaya meron siyang plano, meron siyang layunin, at hindi lang siya magpaplano, ang Panginoon gumagawa siya. Hindi lang siya wise, He is mighty in deeds. What He plans, He performs. What He promises, He fulfills.
Hindi kagaya ng tao, human plans may fail, but God's purposes always succeed. Okay, sa buhay natin, when you don't understand what God is doing, trust who God is. Sino ba siya? He is the creator of all things. His wisdom is perfect. His power matches His purpose. Hindi po pwedeng, hindi to pa rin ng Diyos kung ano ang kanyang layunin. Kaya sa buhay mo, kung meron siyang plano, after planning, after revealing His purpose sa buhay mo, He will execute it. His power will be displayed. Kasi ganun ang Panginoon. Hallelujah. And then another one, the God of the impossible, the God who proves His power. He proves His power. In verse 20 to 24, Jeremiah, nirecall niya yung ginawa ng Diyos sa mga pinili ng Panginoon. Sabi dito, you perform miraculous signs and wonders in Egypt. The 10 plagues perform ang Panginoon and have continued them to this day until now, both in Israel and among all mankind. Okay, not just for the Israelites, but among all mankind. Kasama ka, kasama ako doon. And have gained the renown that is still yours. So, glory to God. That our Lord, He is the same yesterday, today, and forever. Hebrews 13 verse 8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. So, He performed in the past, in the Old Testament, He performed when He ministered to people, nung ang Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao, until now, He ministered to people. He performed miracles. He displayed His power. So, brothers and sisters in the Lord, prepare yourself. Kasi, give no room for doubt or sa doubt. Bakit? Those who doubted God, yung nagdadalawang isip, you will not, don't expect na tumanggap. Kaya nga, ang dapat pong i-prepare ngayon is like Jeremiah, his confidence. Na nandun pa rin siya kay Lord. Hindi siya natatakot mag-declare. Hindi siya natatakot manampalataya. Nasa paligid niya, alam niyo anong ginawa ng Diyos sa kanya? Inutusan pa siyang bumili ng lupa. Ang gagawin doon sa Babylon, ay sa Israel, sasakupin ng Babylon yan. Pero tingnan niyo, si Lord, inutusan pa siyang bumili ng lupa. So parang hindi na akma yun kung tutuusin. But His confidence, His obedience, nandun pa rin. Sinunod niya kung anong pinapagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya kung may pinapagawa si Lord sa'yo, kung pinapabili ka, wala kang pera. Bumili ka. Inuutusan ka tapos walang ibibigay na pera. Sinaranasan niyo na ba yun? Walang binibigay sa'yo ng pera, pinabibili ka. Siguro alam na may pera ka. Pero si Lord, extraordinary when it comes to His ways. Sa mga imposibleng bagay, He proves His power. So Jeremiah, in verse 20 to 24, he recalls God's mighty acts para palakasin mismo ang kanyang faith. Alam niyo, kapag nangihina ka, i-remind mo yung sarili mo sa Word of God. Yung mga memory verse mo. Lord, ito yung salita mo. Pangahawakan ko. Hindi lang dapat kinakanta yan. Dapat dinideklara yan. Pinangahawakan yan yung salita ng Panginoon. So, God displayed His power through signs and wonders. So, do you want signs and wonders? Alam niyo, bakit wala ng signs and wonders sa marami? Because they live not in faith, but in what? Practical. Puro practical na ang tao ngayon. Pero alam niyo, dapat
ang faith kasi, in Hebrews chapter 11, verse 1, faith is something that you believe, you are sure of it, of what we hope for, and certain of what we do not see. Hindi mo pa nakikita, ba't naniniwala ka na? Wala kang hinahawakan, wala kang talagang asin, zero. Pero dahil sinabi ng Diyos, susunod ka. Si Moses, may doubt din siya nung una. Pero pinakita ni Lord kung ano ang kayang gawin ng Diyos sa kanyang buhay. Not in human power. Ikaw, tumigil ka na sa masyadong pagtitiwala mo sa sarili mo. Magtiwala ka sa Diyos. During the time, Pharaoh was strong. The most powerful person on earth during his time. Kasi sila yung mayaman ng Egypt that time. But God was stronger. Yan ang lagi mong tatandaan. Mas malakas, mas makapangyarihan ang ating Panginoon kaysa anumang mga bagay. God delivered His people with a mighty hand. Ipinakita ng Diyos sa panahon na yan, sa Exodus, na hindi may kukumpara ang Diyos ng Israel, Yahweh, sa Diyos ng mga Egyptian. The 10 plagues, yun ay 10 gods ng Egyptian during that time. Yun yung 10 gods. Pinantayan ng Panginoon. Pinadala mismo ng salot kung ano yung sinasamba ng mga Egyptian that time. Yun ang pinadala. To show na ang Diyos, yung creation niya lang yun. Yung sinasamba ng mga Egyptian ay creation niya lang. Eh alam nyo, yung pangangailangan mo ngayon, kayang mag-create ni Lord para ma-provide ang pangangailangan mo. Alam nyo, hindi naman nakaalis ang mga Israelita because of their strength. Actually, during that time, they are oppressed. But because of God's intervention. Kaya in your situation, right now, kapatid, let God intervene. Because of God's intervention in their time, salvation has always manifest sa kanila. Iniligtas sila ng Panginoon. The same. When God intervenes sa buhay mo, makita mo ang pagliligtas niya. Ililigtas ka niya sa sakit at karamdaman. Ililigtas ka niya sa kasalanan. Ililigtas ka niya sa kahirapan. Ilaligtas ka niya sa anumang mga bagay. Ganyan ang ating Panginoon. He delivered His people with a mighty hand. Sa tingin mo, Lord, ang hirap magtagumpay, ang hirap mag-resist, ang hirap. So, my grace is sufficient, says the Lord. At isa pang mga bagay, dahil nga, bakit kailangang i-prove ni Lord ang kanyang power? Because God fulfilled His promises faithfully. Never in the scripture that God failed His promise. But instead, He fulfilled it. Kaya nung sinabi niya, dadali ko kayo sa lupang pangako, kahit na mag-doubt, kahit na sumuway ang mga taong ito, ang mga Israelita, even though the people later disobeyed, God remained faithful to His word. Na dadaling ko kayo sa promised land. Minsan, ganoon tayo, no? Ang naging Israelita tayo minsan, kahit na medyo may pagsuway tayo, meron tayo mga shortcomings, pero nakita mo ang buhay mo, hindi ka pa rin pinabayaan ng Diyos. Ang dami mong nineneglect sa buhay mo. Minsan, huli si Lord. Minsan, taken for granted ng Diyos, pero may blessing ka pa rin. Meron ka pa rin favor ng Panginoon. Grabe ang pagkilos ng Panginoon. Bakit? Kasi faithful siya. So now, if God is faithful before, He will be faithful again. He will be faithful again. In your life na lang eh.
kung naging tapat ang Diyos noon, hindi ka pa mabuti, hindi ka pa matured noon, hindi ka pa naglilingkod noon. Ngayon pa kaya, na meron ka ng ginagawa, nagpupuri ka na, nagbabasa ka na ng salita ng Diyos, mas lalo't higit mong makikita ang kanyang mapagpalang kamay. Hallelujah. Amen. Hallelujah. The God of the impossible. The God who shows great and hidden things. Ang maganda sa Lord, sa Deuteronomy 29 at 29:29, meron dong sinabi, 29:29 ba? 29:20 yan eh. The secret things belong to the Lord our God. But the things revealed belong to us and to our children forever, that we may follow all the words of this law. There are secret things belong to the Lord our God. Na siya lang ang nakakaalam. Pero alam niyo ba, na merong secret din to know the secret things of God. How? Of course, in Jeremiah 33 verse 3, the very thing, kung gusto mong maging man of revelation, kung gusto mong magpakita si Lord ng vision sa iyo, kung gusto mong i-reveal ni Lord yung will niya sa buhay mo, sabi niya, call to me, and I will answer you, and tell you great and unsearchable things that you do not know. So, si Lord, ipinapakita niya yung great and hidden things. Pero the very key here is that kailangan magbabad ka sa panalangin. Kaya if you are confused sa kalooban ng Panginoon, kung ikaw ay challenge sa sitwasyon, matindi yung challenge mo dahil sa sitwasyon na dumarating sa buhay mo, the very thing na kailangan mong gawin is to pray. Go to your secret place. There, the Lord will show, the Lord will reveal His secret, the secret things sa buhay mo. So, God invites His people to call upon Him. Sometimes the problem is that without God, nagkakaroon tayo ng doubt because we no longer set quality time to call on God, to pray. Sobrang busyness natin, instead na panghahawakan mo yung Word of God that you are hopeful sa gagawin ng Diyos, nagda-doubt ka na, bakit? Kulang tayo dito. So, ang maganda, He is inviting His people to call upon Him. Why? To show great and hidden things. As I have said, if you want to be a man and woman of revelation, if you want to know the will of God, go to your secret place and pray. Napakaliwanag, God says, call unto me. This is not a command actually. This is an invitation. Invitation of relationship. Why? God desires communication with His people. Pakipag-usap ka sa Panginoon. Kaya titibay yung faith mo, Lord, walang imposible sa'yo. Kasi habang nakipag-usap ka, kino-confirm ni Lord yung kanyang salita. Yung kanyang presensya na dadama mo, lumalakas ka. Kaya alam nyo, prayer talaga eh. Minsan pagkulang ka sa panalangin, masyadong reactive tayo sa mga bagay-bagay, aburido, pressured. Pero kapag dinaan mo sa panalangin, meron kang communication sa Diyos, may pinapakita na si Lord sa'yo, kumakalma ka pa. Tumataas pa pananampalataya mo. So, He's inviting us. Patuloy tayong manalangin. January, season of prayer lang. Dapat manalangin ng manalangin. And also, God reveals what human wisdom cannot discover.
Maraming mga bagay na secret things as I have mentioned. Pero tayo, hindi ipagdadamot ni Lord ang kanyang mga planuhin para makasunod ka. Great and hidden things, and it refers to the truths, it refers to the plans, even solutions. If there's any challenges sa buhay mo, when you pray, papakita ni Lord yung solution. Minsan, iba ang pamamaraan ng Diyos. Kaya nga, napakahalaga. Akala mo, tama yung ginagawa mo. Akala mo, tama na yung akbangin mo. Pero when you pray, iba yung papagawa ng Diyos sa'yo. So, mahirap manangan sa sariling kagustuhan. God gives hope beyond present circumstances. Yan ang maganda sa ating Panginoon. Burden na burden ka na sa situation mo. Sa circumstansya na nasa iyo. But because you have the Word, because God shows to you the great things, the hidden things, you are strengthened sa iyong faith. And then because of that, you are confident. You are confident that God will do, God will perform, God will answer your prayer. Di ba? So, anong gusto ng Panginoon? Manalangin tayo. Prayer does not change God's power. Prayer does not change God's power. It positions us to see it. Powerful na si Lord. Ang kailangan na, ang gusto lang ni Lord, position yourself to see the things of God. Position yourself to experience the signs and wonders of God. So, when you don't pray, malaki ang nawawala sa'yo. Wala ka sa posisyon to receive. Kaya that's why, nung sinabi pala ni Lord sa atin na, ask. So, ibig sabihin, pray. So, when you pray, you are in the position to receive. You are in the position to see. You are in the position to be used by the Lord also. Kasi tayo yung mga lingkod ng Panginoon. Kaya the God of the impossible. Kapatid, ang dami ng kinatagpo ng Diyos. Ang dami ng itinaas ng Diyos. Ang dami ng nakaranas ng mga miracle ng Panginoon. Ikaw na ang kasunod. Position yourself. Jeremiah, nakaposisyon siya. Ang hirap ng kanyang situation as a prophet. Ang hirap ng kanyang situation as a preacher. Pero dahil siya ay prayerful, dahil siya ay naniniwala kung sino at ano ang kayang gawin ng Diyos sa kanyang buhay, nagtagumpay siya. Kaya alam nyo, yung mga tao, ayoko na magpatuloy. Ang hirap ng sitwasyon, ang hirap ng kalagayan ko. Alam nyo, tumawag dapat siya sa Diyos eh. Kasi nakatingin siya sa sarili niyang lakas eh. Nakatingin siya sa sarili niyang solusyon, mapapagod ka. Pero kapag ang solusyon ng Diyos ang nahayag sa'yo, madali lang pala. Ang sabi mo, ang sarap magpatuloy sa Panginoon. Ang sarap manampalataya kay Lord. Ang sarap maglingkod sa Diyos. Ang sarap gawin yung kalooban ng Panginoon. Bakit? Nakita mo na eh. Ipinakita na ng Diyos yung kanyang planuin, ang kanyang layunin sa buhay mo. And to you, you believe na sa Kanya, walang imposible. Kaya nga, dito sa chapter 32, inend yung conversation sa verse 27. Sabi niya, I am the Lord, the God of all flesh. The God of all mankind. Sabi, is there anything too hard for me? Kayo, kung tatanungin ko po kayo, may mahirap ba sa Diyos? Kayo mga nandito, may mahirap ba sa Diyos? Wala. Kayo mga nasa bahay nyo, kayo mga nasa biyahe, may mahirap ba sa Diyos?
So si Lord mismo ang nagsabi niyan kay Jeremiah, akong Diyos. Ako ang lumikha ng lahat ng bagay. May mahirap ba sa akin? Kaya kapatid, kung sa tingin mo at ang sagot mo, walang mahirap sa Diyos, huwag ka nang lalamya-lamya. Position yourself sa pag-receive ng mga prayers, mga answered prayer, mga miracle. Kaya I hope, kayong mga anak ng Diyos, nakaposisyon na kayo, nakaready na. Lord, I am ready na. Nakaready na akong tumanggap. Nakaready na akong makakita ng mga himala mo. Lord, nakaready na rin ako sa promotion mo. Sa gagawin mo sa buhay ko. Di ba? Eh kapag hindi ka pa ready, hindi pa darating. So now, ito, grabe yung situation nila that time, ha? Kasi ang mga Babylonians parating na para pahirapan sila. Pero, ang maganda, alam na ni Jeremiah ang mangyayari. Sa kanya ibinigay yung mga hindi alam ng ordinaryong tao. Nagkaroon siya ng revelation. Nagkaroon siya ng revelation sa kung ano ang mangyayari. Ang future, ipinakita ng Diyos. Alam niyo yung mga prayerful person. Grabe yan. Ang daming pwedeng mangyari o makita, maranasan na mga taong prayerful. So, like Jeremiah, mayroong crisis, pero mayroon siyang confidence. Because mayroon siyang confidence, naranasan niya yung comfort na nagmumula sa Panginoon. Hindi naman punong-puno ng blessing ang buhay ni Jeremiah. Pero, yung maranasan mo, ang presensya, ang comfort ng Lord, that is the greatest blessing. Sa panahon na nangihina ka, sa panahon na kailangan mo ng comfort, nadadama mo ang presensya ng Diyos. Iyan ang isang napakatinding blessing. Hindi mababayaran ng material. Hindi mababayaran ang comfort na nagmumula sa Diyos. Yung iba nga, ang pakiramdam nila, ang layo na ni Lord sa kanila. Pero kapatid, naway katagpuin ka ng Panginoon. Naway masumpungan mo ang kalakasan ng Diyos sa panahong ito. Naway ipinoposisyon mo ang sarili mo sa matitinding bagay na gagawin ng Panginoon sa buhay mo. Hallelujah. Now, meron akong katanong final challenge dito. What situation seems impossible in your life right now? Sa sitwasyon mo ngayon, meron bang imposible na parang, Lord, di ko alam kung anong mangyayari. Medyo nagdudulot sa iyo ng pressure ngayon. Sa tingin mo, imposible. Meron ba? Pangalawang tanong, have you been focusing more on the problem than on the power of God? Kung nakikita mo ang sarili mo ngayon, na medyo nadidistract ka at nakapag-focus ka sa problema, ang hirap tumingin sa problema. Ang hirap mag-focus sa problema. Huwag mong gawin yan. Focus on the power of God. Sa kayang gawin ng Diyos. Now, pangatlong tanong. Will you answer God's invitation to call upon Him? Kaya ngayon, kapatid, kung sa Diyos, walang imposible. Nilikha niya ang lahat ng bagay. May mahirap sa atin, nakikita natin, damdamin natin, tao, difficult people. Sa tingin mo ba imposibleng baguhin ni Lord yung mga yan? Sa tingin mo ba hindi magbabago ang sitwasyon mo? Sa tingin mo ba mananatili ka na lang laging kulang? Sa tingin mo, permanent na yan?
At hindi na magbabago. Kapatid, hallelujah. Salamat sa kapahayagan ng Panginoon ngayong umagang ito sa bawat isa. Ang Diyos natin, nandiyan ka na sa kalagayang yan dahil sa kamay ng Diyos. Hindi mo narating ang kalagayang yan kung hindi dahil sa Diyos. At hindi ka pinabayaan mula nung simula, ngayon pa kaya. Kaya kapatid, I am declaring na makita mo ang kamay ng Diyos ngayon. I am praying na nakaredy ka na, nakaposisyon ang buhay mo na tumanggap ng matinding bagay sa Diyos. Hallelujah. Father in heaven, thank you for this morning. Napakarami pong mga nangyayari sa buhay namin na sometimes hindi namin may paliwanag. Na sa tao ang imposible. Sa tao ang hirap gawin. Pero sa iyo, Panginoon, napakarami kang kaparaanan. Kaya, O Diyos, ihanda nyo kami sa pananampalataya. Ihanda nyo kami sa paniniwala, sa pagtanggap. Hallelujah. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa panahon ng krisis ng aming buhay, pataasin niyo po ang aming pananampalataya. Tulungan niyo kami, Panginoon. Inaamin namin na dumarating din kami sa pagiging tao na natural. Na merong takot din. Nape-pressure, nangihina, nanlulupaypay. Kaya, O Diyos, tulungan niyo kami. Increase our faith, O God, na maniwala sa imposibleng bagay, O Diyos. Na hindi nyo kami makitaan na nag-aalinlangan, kundi makitaan nyo kami na nananampalataya sa iyo, O Diyos. So right now, Lord, I pray for your touch sa bawat isa ngayon na nandito. I pray for comfort, O God. I pray for confidence sa mga kapatiran na ito. Na paghawakan nila ang iyong mga pangako. Father, thank you for your word. Thank you for your power. Thank you, Lord, sa miraculous signs and wonders na mangyayari sa buhay namin. Thank you, Lord, for supernatural provision. You will provide in Jesus' name. I pray for supernatural healing sa mga taong may sakit ngayon. Na kahit may taning ang buhay, kahit imposible sa tao, but in Jesus' name, I am praying for healing right now in Jesus' name. Sa mga nanghihina, I pray for supernatural strength. Sila ay mag-overcome in Jesus' name. Hallelujah. Sila ay tatayo, sila ay titindig. Hallelujah. Makikita nila, Panginoon, na hindi nyo sila pinabayaan. Hallelujah. Yes, Father, in Jesus' mighty name, I pray. By the power of the Holy Spirit, Father God, in the name of Jesus, show yourself powerful, O God. Show yourself mighty. Hallelujah. Sa buhay ng mga kapatid na nananampalataya at naniniwala sa iyo, Lord, mangyari sa kanila kung ano ang kanilang sinasampalatayanan, kung ano ang kanilang pinaniniwalaan. Yes, Lord. Father, purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Diyos. You deserve all the glory. You deserve all the praises, O God. In Jesus' mighty name. Amen and amen. To God be all the glory. Napakabuti ng Panginoon. And kapatid, kaya mo yan, kasama mo ang Diyos. Hindi ka iiwan, ni pababayaan man. Shalom, mga kapatid.